Last time gumawa tayo ng schedule sa Excel and doon natutunan natin gumawa ng Gantt chart at S-curve gamit ang Excel formulas and basic conditional formatting. On this video, pag-uusapan naman natin paano natin i-update yung schedule na ginawa natin based on the site progress. Gagawa tayo ng template kung saan pwede natin i-update yung actual dates and yung percentage ng project so we can create an S-curve. With this, pwede natin ma-compare yung actual progress dun sa targets natin. Now, before we proceed, I suggest na panoorin nyo muna yung video na yon since some of the topics na i-discuss natin on this video will make sense once magawa nyo yung template. Now, sa planning, hindi lang tayo gumagawa ng baseline schedule. We need also to update the schedule based sa progress sa site. Kaya tayo gagawa ng template for that. Now, gagamitin ulit natin yung working file na ginamit natin before. You may check the description for the link of the working file para makasunod kayo sa tutorial. Now, sa working file natin, ito yung makikita nyo. So, dito din tayo tumigil last time when we created schedule and S-curve targets. For the actual progress ng ating schedule, gagawa tayo ng separate sheet para nakahiwalay yung pag-update natin dito sa baseline. Since yung structure ng template for the actual progress ay same lang dito sa format na ito, we can copy the sheet and let's just rename this to actual progress. That way, hindi na natin magagalaw yung targets sa kabilang sheet. I-rename na din natin itong working sheet as target schedule. So, balik tayo dito sa actual progress. Dito sa actual progress, tanggalin muna natin yung S-curve. Select natin yung S-curve. Then, let's hit delete. Now, dun sa baseline natin, remember na dito tayo nagdepende sa weight and factor sa pag-compute ng target percentages. Here, we will have a dependent approach for the computation of actual percentages. So, papalitan na lang natin itong factor and gagawin natin itong activity POC. Pwede na din natin tanggalin yung mga formula niyan dito. Mamaya, may gagawin tayo dyan. So, iwan muna natin blank. Now, for the weight percentage naman, i-retain lang natin to. Dito naman tayo sa Gantt chart. Di na natin kailangan yung mga formulas na nandito. Once na nag-update na kasi tayo, we will put percentages in each cell. Depende sa kung ilang percent na in-accomplish sa activity na yon for the current interval. For example, yung excavation, naka 50% na sa December 1. So, ilalagay natin dito 50%. Then, for example, sa day number 2, naka 25% na siya. So, lalagay natin 25%. And then, for example, sa day number 3, natapos siya ng excavation. So, another 25%. So, a total of 100% POC. As you can see, yung percentage na nilalagay natin is hindi cumulative. You'll just need to put the percentage accomplished for that day or for that interval. So, of course, dapat yung total ng percentages ng isang activity will not exceed 100%. So, para ma-check nyo, lagay na lang natin dito sa activity POC yung total percentage ng activity na yan. So, simple sum lang ito ng mga percentages. Then, copy natin sa iba pang cells. This is also the reason kaya hindi na natin kailangan yung factor column kanina. Kasi nilalagay na natin yung actual percentages dito sa kada cell instead of 1. So, let's delete na yung formulas ng iba pang cell sa Gantt chart. So, select natin yung buong Gantt chart and then press delete. So, delete na rin natin yung mga nandito. And then yung sa side or sa row ng excavation. Delete na rin natin yung formulas. So, ang may iwan na lang talaga is yung manual input ng mga percentages on each activity. You'll notice na kapag ganito yung approach ng pag-update natin, madami na agad tayong makukuha ang information. Like, kailan nag-start or natapos yung activity. For example, sa excavation, alam natin na nag-start siya ng December 1 and then natapos siya ng December 3.
Ngayon, alam din natin kung ilang days yung naging actual duration niya. Ang target niya before is 1 day lang, and then based on sa actual performance, naging 3 days yung duration. Pati yung araw kung kailan ito naging productive or not productive. On this example, makikita nyo na mataas yung accomplishment niya nung first day. And then, bumaba yung accomplishment niya on day 2 and day 3. Now, for the dates, we can retain this para may reference tayo nung targets when updating. So, yung mga dates na nandito, remember, ito yung mga dates or mga target dates na sinet natin from the previous video. So, pwedeng ang gawin nyo, i-retain nyo lang yung dates na yan since makikita nyo naman yung actual information dito. Or pwede nyo naman i-adapt yung actual dates nung activity na yan. So, it's up to you. Now, gaano ba natin kadalas ito i-update? So, depende sa interval nyo. So, if naka-daily yung interval nyo, you need to provide percentages daily. Then, if weekly, syempre, weekly din yung percentage na dapat ilagay natin. Now that marunong na tayo mag-update ng individual activity, alamin naman natin kung paano i-update yung S-curve natin. We now know from the previous video na makakagawa tayo ng S-curve if we have cumulative POC. And before natin makuha yon, we need to understand how to compute the overall POC first. Let's make a manual computation first before tayo gumamit ng Excel formula. Gamitin nating example yung first 5 activities ng ating schedule. Ito yung weight percentage nila, and let's say ito yung actual progress ng mga activities na ito. Now, tignan natin yung excavation. As you can see, meron itong 1.8% weight. Remember na ang ibig sabihin itong weighted percentage is out of the 100% ng project value, 1.8% doon is excavation. So, ganito din yung logic sa POC. Kaya for example, naka 100% na yung excavation, parang 1.8% ng project is completed na. If halimbawa naman nakaka 50% pa lang yung excavation, edi kalahati lang nito. So, parang naka 0.9% pa lang yung completion ng project. So, pwede natin siya i-formula. Lagyan na lang natin muna dito sa baba for demonstration. So, let's label this as excavation. So, ang formula is weighted percentage multiplied by the percentage of the activity in that interval. So, halimbawa, ang gusto natin makuhang POC is yung for day 1. So, ang gagawin natin, multiply natin yung weight percentage ng activity na yon doon sa percentage ng day 1. So, multiply by 50%. And then, hit enter. If kukunin naman natin yung equivalent POC ng day 2, then lilipat tayo dito sa kabilang cell. Then, i-multiply ulit natin yung percentage weight niya dun sa percentage ng day 2. Now, pwede natin i-fix yung weight percentage para copy na lang tayo ng copy ng formula. So, ang gawin natin, edit natin to. And then, select natin yung weight, yung reference ng weight percentage, and press natin yung F4 ng 3 beses. So, ang gagawin natin, kahit i-copy natin siya, so hindi gagalaw yung weight percentage natin. So, pwede mo siyang i-copy hanggang dito, or actually, pwede mo siyang i-copy hanggang dulo. Pero for the sake of this tutorial, kahit i-paste mo lang siya kung saan may percentage para malinis tingnan. So, yung footing, dito natin ilalagay yan. Then, of course, ang formula ulit niyan is, siyempre ito, pwedeng copyin na lang natin yan. And then, i-paste natin kung saan may percentage. So, meron siyang percentage sa day 3 up to day 5. So, select natin day 3 to day 5 and paste natin. So, ito yung percentage niya. Then, gagawin rin natin yan sa iba pang activity. So, copyin na lang natin itong footing tie beam. Ito, copyin na lang natin yan. And then, yung POC formula, copyin na rin natin sa iba pang cells. Ito hanggang day 9. Ito mula day 6 hanggang day 11. And ito naman mula day 8 hanggang day 12. After natin magawa yung equivalent POCs ng 5 activities, ito total naman natin ito para makuha yung percentage ng buong project. So, let's take the sum of the POCs for each interval. So, for day 1, isam mo lahat ng POC or equivalent POC sa day 1. And then, since yan rin naman ang formula for the rest of the cells, so copyin natin yan. And then, hanggang makarating tayo dito sa day 12. So, ito na yung POC ng buong project. Yung overall
POC ng buong project. As you can see, kapag ganito yung ginawa natin, ang daming data and mas nakakalito ito in the long run. Take note na 5 activities pa lang yung example natin, pero ang dami na nating inilagay na information. So para ma-simplify ito, dito na ngayon papasok yung gagamitin nating formula sa Excel. Remember na para makuha natin tong POC na to, for example, nag-multiply muna tayo. Kinuha natin yung product ng weight percentage and POC on that interval. On this example, kinuha natin yung product ng 1.8 and then yung 50%. Kaya tayo nag-come up ng 0.9. So this is basically the product of these two. Same here. Itong 0.45 is the product of 1.8 and 25%. Same din sa day 3. Now, for footing naman, same case din. Kasi ang ginawa natin, 4.5% multiplied by 25%. So, kaya tayo nag-come up na 1.13. So, itong mga POC o equivalent POC ng mga activities ay product ng weight and POC na nandito sa taas. Then, itong mga products na ito, tinotal natin siya or kinuha natin yung sum. So, ito, basically, yung day 1, kinuha natin yung sum ng lahat ng equivalent POC ng day 1. Ganun din sa day 2 and then day 3. So, we basically perform sum of the products. Hence, we can just use the sum product formula. So, kunin ulit natin yung overall POC but this time, gamitin natin yung sum product formula. We should be able to come up with the same POC. So, let's try it. So, dito, lagyan natin dito ay overall POC. So, this is manual. Then, dito naman sa susunod, gagamit tayo ng sum product formula. Okay. For the sum product, type lang natin, sum product. And then dito, magsaselect tayo ng parameters. So, ang gusto nating i-multiply is yung weight and yung percentage for that interval. So, isa-select natin sa unang parameter is yung weight percentage. Then, on the second parameter, saan mo siya gustong i-multiply? So, gusto natin siyang i-multiply dito sa first interval kasi nasa first interval yung ginagawa natin ng formula. So, if we hit enter, and then gayahin lang natin yung formats nito. So, mapapansin nyo, equal siya doon sa 9%. So, pwedeng gawin natin, i-fix na lang natin yung blue para kahit i-drag natin siya padulo, hindi mag-move yung color blue. So, select natin tong blue and then press F4. And then, kapag drinag na natin yan, papuntang dulo, we should be able to get the same answer. So, as you can see, parehas tayo ng answer dun sa manual computation kanina. So, basically, pwede nating i-delete na lang to. Skip natin yung process na yan and just use the sum product formula. Now, kung babalik tayo sa template, pwede natin dito ilagay sa ibaba yung sum product formula. Kasi remember, itong nakalagay dito, this is the targets. No? Actually, pwede na natin delete yan kasi wala na rin naman tayong formulas dito for the Gantt chart. And then, pinalitan na natin yung factor kanina na activity POC. So, pwede na natin i-delete yan. Then, instead, sa periodical POC or sa periodic POC, doon natin ilagay yung sum product formula. Don't worry if nalimutan nyo kung ano yung isa sum product natin. Kasi, nilista ko na rin naman yung formula na yon dito sa working file natin. So, it is the sum product of the percent weight, then the interval POC. So, dito nyo na lang tingnan if nalimutan nyo. Kopyahin natin yung formula dito. Kasama natin yung equals. So, kopyahin natin yan. And then, punta tayo sa actual progress. Dito, paste natin yung formula. Now, sa percent weight, alam naman natin yung percent weight. Select natin yung percent weight. And then, select mo lahat ng percent weight na nandito. I mean, ito. Sa katabi. Yan. Doon sa percent weight, yan yung isa-select natin. Sa interval POC, isa-select natin kung ano yung gusto mong malaman na POC. So, gusto natin malaman yung POC for the December 1. So, isa-select natin yung December 1 POCs. So, dapat parehas sila ng number of rows. Then, pwede natin i-fix yung color blue para pag drinag natin sa dulo, hindi siya magagalaw. So, fix reference natin yan. And then, hit enter.
And then kapag drinag na natin yan hanggang dulo, mapapansin nyo na hindi naman nag-move yung ating pay. So yan na yung formula natin for the periodic POC. Now for the cumulative POC naman, madali lang yan. Copy lang natin yung first value. And then for the succeeding values, ipa-plus lang natin yung previous plus yung current POC on that interval. And then pwede mo na yung kopyahin hanggang dulo. After nyan, pwede na natin i-update yung kada activity natin. So, try natin maglagay ng accomplishment. Gamitin na lang natin yung example kanina. So, punta tayo doon sa computation and then copyin natin itong mga POCs ng mga activities na ito. Balik tayo dito, paste natin as values. So, kung mapapansin nyo, hindi siya naka-percentage format. So, select lang natin yung Gantt chart natin and press natin yung percentage para makita natin yung percentage ng each interval. And kung mapapansin nyo dito sa baba, nag-populate na yung mga equivalent POCs for that project. Now, to compare the actual versus baseline S-curve, kailangan natin ilagay yung actual POCs doon sa baseline sheet. So, punta muna tayo dito sa kabilang sheet. Remember na para makagawa ng S-curve, we need cumulative POCs. On this example, itong color blue, remember na base siya dito sa cumulative POC na ginawa natin before. So, sa actual S-curve, kailangan naman natin yung actual cumulative POC. Now, gawin muna natin ng label yung ating actual POC. This time, hindi na natin kukunin yung periodic POC. Kahit diretso na tayo sa cumulative POC. So, diretso na natin kukunin yung cumulative POC na nandito sa actual progress sheet. So, copyin ko na lang to, label, and then lagay natin dito. Yung cumulative na lang copyin natin. Then, label natin siya properly. Dito, lagay natin siya, actual cumulative POC. Then, dito sa taas, lagay natin target. And then, lagyan din natin ito ng target. Now, for this, copyin natin yung format. Dahil same lang naman yung gagawin natin. Oops. Yung isang row lang. And then, dito natin siya i-paste. Now, ang gagawin natin is kukunin natin yung data from actual progress sheet papunta dito. Now, to do that, gagamit tayo ng index and match formula. So, I will cover this formula sa next video ko about sa Excel. So, make sure to subscribe para ma-inform kayo once na ma-upload ko na yung video na yun. But on this tutorial, hindi ko muna i-elaborate. Let's just follow the formula for now. So, punta lang tayo sa formula. Nilagay ko na rin dito yung index formula. So, copyahin na lang natin yung index formula. And then, lagay natin sa first cell ng ating cumulative POC. Now, for the actual cumulative POC, select natin yan. And then, punta tayo sa actual progress. Select natin lahat ng cumulative POC. Kasi remember, yung cumulative POC na yung kukunin natin. So, select natin yan lahat. Then, press F4 para ma-fix yung reference, para hindi siya magalaw. Now, for the timeline naman, select natin yung timeline. Double-click. Then, punta ulit or balik tayo dun sa target schedule. And, iselect naman natin yung katapat na timeline nung ginagawa natin ang formula. So, ang katapat niya is December 1. So, ito yung itatype natin or ito yung isa-select natin. Then, for the timeline array naman, select natin yung timeline array. And then, balik tayo dun sa actual progress. This time, ang iselect natin yung mga timeline dito sa taas. After that, press F4 para ma-fix yung reference and then hit enter. So, check natin, dapat 1% yung unang value. So, kung mapapansin naman natin 1%, and then kapag drinag natin yan sa dulo, dapat same lang yung makuha nating percentage. So, nasa 31% na siya. So, check natin, 31. So, mukhang tama naman. Now, bakit pa tayo gumamit ng index formula? Hindi na lang natin siya inequal dito sa actual progress natin. Kasi, pag ganun ang ginawa natin, wala tayong flexibility kapag nagpalit tayo ng timeline interval. For example, dito sa actual progress, from daily interval, ginawa mo siyang 7 days interval. Kasi balak mong i-update yung POC weekly instead of daily. So, pwede mo siyang gawing ibang interval. So, for example, ito ay may 7 days interval.
So, pwedeng yun ang gawin mo. 7 days interval siya. Ngayon, itong mga percentage na to is base sa weekly percentage. Para makuha natin yung POC ng December 15, which is 3%, dapat 3% lang din siya sa December 15. Sa December 15 pa siya magti 3%. So, hindi natin siya pwedeng i-equal lang kasi kapag in-equal natin to directly dito, iba yung lalabas na POC natin. So, hindi siya magiging flexible kapag nagpalit ka ng interval. Yun lang yung advantage ng index and match formula. So, balik natin sa interval, sa daily intervals. Ito. Yan. So, dapat yun na rin yung maging daily interval dito. Ngayon, meron na tayong actual cumulative POC. Pwede na natin siya idagdag dito sa S-curve chart natin. So, select natin yung S-curve natin, then right-click, select data. As you can see, may isang item na dito. So, ito yung target POC na ginawa natin before. So, magdadagdag tayo for the actual. So, let's click add. Sa series name, pwede nyong ilagay yung actual cumulative POC or i-reference nyo na lang siya dito sa cell na to. Kasi, yun din naman yung name nitong cell na to. So, pwede nyo i-reference dyan. And then, for the series values, ang isa-select natin is itong mga cells na ito. Kasi ito yung mga actual cumulative POCs natin. Then, if we hit enter and click OK, ito na siya. Madadagdag na siya dito sa list. Now, baguhin na rin natin tong series number 1 para it's properly labeled. So, edit lang natin yung series number 1 and then select natin yung series name, target cumulative POC. So, after nyan, pwede na natin i-click yung OK. And then, mapapansin nyo na yung plotting ng actual cumulative POC dito sa ating Gantt chart. Kung mapapansin nyo, yung ating S-curve, plinat niya lahat from day 1 up to completion of the project. But remember, nung naggawa tayo kanina na accomplishment, remember do sa actual progress na hanggang day 12 pa lang yung meron tayong update. So, for this, ang gusto natin i-display muna na actual cumulative POC is hanggang December 12. So, pwede natin i-modify yung ating Gantt chart to display only up to December 12. So, para magawa yon, kailangan lang natin maglagay ng cutoff date. So, lalagay ko na lang yung cutoff date dito sa taas. So, mag-i-insert ako ng rows. And then, lagay ko na lang dito, cutoff date. So, pwede natin siyang i-format. Same na lang nitong start. And then, for the dates, dito natin lalagay yung dates. Format na lang natin siya, same dito. So, since ang gusto natin makuha is December 12 up to December 12 lang na cut-off, so lagay na natin dito December 12. So, this is December 12, 2021. So, December 12, 2021. So, ito yung gusto nating cut-off. Ngayon, meron na tayong cut-off date. Ayusin na natin yung formula sa cumulative POC. Select muna natin yung unang cell. Then, dito, gagamit tayo ng if formula. Ang condition natin is if yung timeline is earlier doon sa cutoff date natin, gagamitin natin tong formula na to. So, i-display niya yung mga POC. If hindi niya naman na-meet yung condition na yon, then ang ilalagay natin is NA. Bakit NA? So, makikita niyo mamaya bakit NA. So, for now, ilagay muna natin if. Lagay natin dito, type natin if. So, ang condition natin is yung timeline is less than or equal to the cutoff date. And then, i-fix natin yung cutoff date para hindi na siya magalaw when we drag the formula to the rest of the cells. So, press F4 para maglagay siya ng $sign doon sa reference natin sa cutoff date. So, yan yung ating condition, logical test. So, comma, if this is true, ito yung gagawin niya, yung formula natin kanina. So, gagawin niya yan, i-execute niya yung formula niya. If true yung condition na to. If false naman, ang ilalagay natin is NA. So, sa dulo, lalagay natin yung comma, maglalagay tayo ng comma for the third parameter. So, lalagay na natin NA. Yan. And then, hit enter. So, pwede mo na yan magawa or pwede mo na yan i-drag hanggang dulo. Drag natin siyang hanggang dulo. And then, ito na yung makikita natin. So, kaya NA yung ginamit natin kasi hindi pinaplat ng Excel yung mga cells na may NA.
So as you can see, hanggang December 12 lang yung plinat niya. Kasi the rest, NA na. So pag pinalitan mo yung cutoff date mo, halimbawa ginawa mong December 9, 2021. So hanggang December 9 lang yung ipa-plot niyang curve for the actual. So balik natin sa December 12. Now, kung makikita nyo naman, dito sa baba natin, makikita nyo may mga NA na kalagay. So, if hindi kayo nababother na may NA dyan, pwede nyo na siyang iwan na ganyan. But if ipe-present nyo to, mas maganda na wala yung mga errors natin dito sa template. So, pwedeng workaround dyan is gamitin natin siya ng conditional formatting. So, select lang natin to, itong cells na to, and make sure na alam natin yung font or yung color, yung cell color. So, ito yung cell color. So, tandaan natin ito yung cell color. So, select natin yan, yung mga cells na yan. And then dito sa conditional formatting, select natin new rule. Dito, select natin yung format only cells that contains. And then dito, sa format only cells with, select natin yung errors. So, ang i-format niya lang, yung mga cells na may errors. And then, click natin yung format. Ang format na gagamitin natin is yung font lang. So, select natin yung font. And then, piliin natin yung kulay na kaparehas ng cell color para ma-camouflage yung text. So, ito yung color natin kanina. So, select natin yan. And then, click OK. Okay. And then, as you can see, na-camouflage na yung iba pang cells. Ngayon, kung papalitan mo yung cutoff date, let's say, gagawin mong 12/9 ulit. So again, i-hide niya yung ibang cells na lalagpas ng December 9. So ang i-display niya lang is yung December 1 to December 9. So balik lang natin sa 12. And that's it. Meron na kayong working template for the target schedule, for setting the targets, target schedule, and setting the target S-curve, as well as updating and monitoring the actual progress inside. And then mapagko-compare nyo pa yung target and actual schedule. If you like this video, I'd like to hear from you in the comments. If you like this kind of content, consider subscribing to the channel. Check out also my other videos in project planning, Microsoft Excel, and Primavera P6 tutorial. Ngayong in-incorporate na natin yung actual progress sa site dito sa ating schedule, pwede nyo rin panoorin itong video na to for a different system on monitoring your project.